Adventure YouTube channel, mga kababayan, magandang gabi sa inyong lahat dito sa Luzon at maayong gabi naman sa Kabisayaan o sa Mindanao. Sana mga kababayan wala nang baha sa inyong mga lugar, no? Dito sa Bulacan medyo ano na rin, wala nang tubig, bumaba na yung tubig mga kaibigan. Kaya lang ang sabi mayroon na naman daw paparating na bagyo. No, masama nga ang panahon, makulimlim mga kaibigan. Medyo ano na tayo ngayon sa baha. Madali na ngayong mga kaibigan, di natin alam kung ito ba'y sanhi sa 500 o 5,500 nga flood control project mga kaibigan. O ang sabi naman nila ay dahil daw to sa yung ginagawang reclamation diyan sa Manila Bay. Posible nga siguro mga kaibigan nga ito dahil sa reclamation kasi biro mo ilang hektarya yung tinambakan diyan sa Manila Bay. No, siyempre pagka umulan yung tubig harang din yung sa mga kababayan, sa halip na makadaloy ng mabilis yung tubig, nahaharangan kasi nagiging tinatambakan na mga kababayan. Pumayag ang ato ng ating gobyerno nga tatambakan yan. At saka natakpan din niya sa reclamation na yan mga kababayan ang Dolomite Beach, no? Diyan sa Manila Bay. Yung pinaghirapan ni dating PRRD parang natakpan diyan sa na yan, medyo nasapawan diyan sa reclamation na yan mga kababayan. At mayroon akong mga kababayan, mayroon akong napanood sa video nga isang political analyst. Ang ating mga political analyst mga kaibigan parang iba-iba ang kanilang pananaw patungkol dito sa nung nakalipas nga suna ni PBBM. Mayroong ibang mga kababayan, ibang political analyst nga lumalabas talaga ang ang kanilang simpatiya sa isang politiko. No, sa bagay mga kababayan lahat naman sila, wala namang parang rin, no? Kumbaga lahat sila may kanya-kanyang manok mga kababayan. Dapat lang neutral ba, hindi halata nga mayroon silang kakampihan. Pero pananaw nila yung mga mga kaibigan. Mayroon akong napanood na yung ini-interview ni Karen Davila, si political analyst Ronald Llamas mga kababayan. For another lively discussion this morning, we're joined by, I can't start regular at this point, political analyst Ronald Llamas. Good morning to you, sir. Magandang umaga, Karen. Isang malamig at maulan na umaga. Ang hirap bumangon sa kama. Oo, totoo. Okay, but before we go to the polls, I want to ask you first, you've witnessed several State of the Nation addresses from presidents, even coming from the time when the late President Aquino actually started, right? I mean, from that particular time after martial law. How would you describe President Marcos Jr.'s State of the Nation address, this latest one? Well, iba-iba kasi yung objective ni President Bongbong sa kanyang nakaraang tatlong SONA. Yung una is basically to address the international community dahil ito yung pagbabalik ng mga Marcoses. So, yung unang SONA is about rebranding the Marcos name. Kaya yung kanyang audience is the international community and businessmen. Yung ikalawa ay sinubukan na niyang ipakita yung kanyang style of leadership. In-emphasize na niya ano yung gagawin niya sa bansa. Bagaman kulang pa ito, unlike yung mga ibang presidente na meron ng brand, halimbawa si FBR,
yung Philippines 2000 at saka Tiger Economy, si Era Estrada, walang kamag-anak, walang kaibigan, no? Era para sa mahirap, si Gloria Macapagal Arroyo, yung kanyang tatlong bangkang papel para makaalis, makaahon sa kahirapan, at saka si Mang Pandoy. Problema kay Mang Pandoy, namatay na mahirap. Tapos si Pinoy naman, yung kung walang korap, walang mahirap, at saka yung kanyang anti-wangwang, anti-impunity, no? At si Digong naman, yung papatayin ko kayong lahat ng mga kriminal, no? Si BBM, medyo kulang pa ng ganon. Pero at least nung second sona niya, ay inassert na niya yung Hindi naman sinasabi ni ano lang talaga mga kababayan nga, papatayin ko kayong lahat. No? Ang sabi ni Duterte, huwag niyong sirain ang bayan ko, papatayin ko kayo. Ganon naman sinasabi, hindi naman sinabi papatayin ko kayong lahat. Ang sabi niya, huwag mong sirain ang bayan ko dahil papatayin ko kayo. Ganon lang naman mga kababayan. Kasi mga kababayan, kailangan din naman kasi talaga sa isang leader. Sa ngayon mga kababayan, ang kailangan talaga nating leader ay yung yung talagang matapang mga kababayan, yung may paninindigan. Yung leader naman na yung wala bang kumbaga walang pinipili mga kababayan. Nirerespeto, iniingatan ang mga Pilipino, mga taong bayan dapat. Hindi yung mayroong mga leader nga gusto nilang hawakan ang batas, gusto nilang sila ang batas. Parang ganoon mga kaibigan ng natin ngayon no, pagkaka intindi sa ating ngayon mga kababayan. yung kanyang estilo. Dito sa ikatlo na zona niya, medyo mahalaga ito Dahil ito yung last zona bago yung midterm. Di ba? Kaya sa midterm is a plebiscite on the president. So kailangan niya magpakita ng something compelling. Di ba? Yun yung hamon dito. At medyo nagpakita naman siya through the Pogo at saka yung West Philippine Sea. Ito rin yung unang zona na wala na yung kanyang unity team. At hindi lang nawala, lantara na yung bakbakan. Hindi lang dahil hindi dumalo si Digong, si Vice President Sara, Senator Bongo at Bato. Hindi lang dahil doon, kundi meron din silang rally 2 days before or 1 day before, yung Maisuk, na talagang sinisigaw na pabagsakin ng presidente. At hindi lang yon, nilabas na nila yung urban legend na last year pa natin hinihintay at sinasabi nilang ilalabas yung pulburon video na medyo parang fell flat. No? So ito yung first the video obviously looked fake. Definitely, no? Right? Definitely. Yeah. Kung hindi yan sinagot ng dalawang mahalagang cabinet secretary, si DND Secretary Gibo Chodoro at saka si DILG Secretary Abalos, baka hindi yan masyadong napansin. Pero dahil medyo pinatulan ng kaunti, medyo nagkaroon ng konting traction, pero konti lang. Ang mahalaga ay ito talaga ay yung sinasabi natin before na open warfare na, no? Open warfare na going into the midterm. Talagang bakbakan na ito. Pero ayun nga, meron din namang mga defining at saka compelling messages itong sonang ito. Yung simula pa lang nagulat ako yung self-criticism ni President Bongbong Marcos na inamin niya na kahit tayo ang fastest growth rate dito sa region, hindi ito nararamdaman ng mga tao. Lalo na after nung SWS survey na tumaas yung self-rated poverty by 12%. The highest almost in 2 decades. So maganda yung opening yung contradiction between the numbers of the government and the reality na So it wasn't all roses, so to speak. Yeah. Yes, may ganung pag-amin. Bagaman, pumunta pa rin siya doon sa mga usual na ginagawa naman talaga ng gobyerno. Yun yung meat, yun yung substance ng kanyang mas maganda sana kung halimbawa ay nagbanggit siya ng mga human element. Halimbawa, binanggit niya si Jeffrey Facundo, yung naputulan ng daliri. Di ba?
para ma-humanize yung ating struggle sa West Philippine Sea. Maganda na nabanggit niya yung mga nag-lead ng anti-Pogo campaign katulad ni Ace Barbers, katulad ni Senator Risa Ontiveros at saka Win Gatchalian. Maganda na nabanggit niya yung PAOK na gumagawa ng mga raids, di ba? At yung Coast Guard na nagdedepensa sa atin. Yun ang magandang dagdag. Yun yung ginagawa ng mga previous presidents. Binabanggit nila yung mga tao, nagkakaroon ng muka yung kanilang zona. Oo, so ang sinabi nyo, ang kaibangan lang dito, although one would have to say, the president was quite emotional. That was a moment when he did thank the AFP and the Coast Guard, and he was almost teary-eyed, actually, when he was thanking them. So isn't that more powerful than like naming politicians or naming certain people in the story? Well, powerful yun. Pero ang sinasabi ko lang, makakadagdag siya dahil may makikitang mukha yung audience, di ba? In a way, parang mampandoy. No? Parang mampandoy. No? Pag sinabi mo anti-poverty, ang makikita mo si Mang Pandoy. Di ba? Hindi ko naman sinasabi na banggitin niya si Gadon as the face ng ating anti-poverty. Yeah. Wala akong gano'n. No? Yung mga magaganda namang mga halimbawa. Okay, but I wanted to ask you before we move on to politics is some have said that they were waiting for the president to talk about the ICC, for example, but he didn't. Should he have included that? Well, maganda yon dahil malinaw kasi itong kanyang SONA is a clear departure from the policies of his predecessor. Diba sabi niya, peaceful, bloodless, yeah. no extermination. Mahalaga yung salitang extermination dahil parang judgment siya doon sa previous government. Ina-exterminate yung mga suspects, no, without due process. Ikalawa, yung hindi ito kathang isip itong West Philippine Sea. Lalong-lalo na sinabi ng kanyang predecessor, isa tong walang kwentang papel na dapat itapon sa basura. So, a clear dig on his predecessor. At ikatlo, yung POGOS na nag-flourish dun sa previous government. So, malinaw ito ay digs. Kung dinagdagan niya ng ICC, tingin ko mas compelling at mas defining itong SONA na ito. Pero baka meron siyang dahilan. Baka gusto niya sorpresahin yung i-issuehan ng international warrant kaya hindi niya binanggit. So, tama ka, it could have been more compelling and defining. Okay. Now, what about the economy? I mean, the president did talk about the gains during his time, but given that a survey showed that more Filipinos felt they were poorer, as you said, that self-criticism, is that the part in the SONA? Is that what's, in a way, it's what's hounding the president today? That's true, Karen. Dahil halimbawa, nung kanyang second SONA, tinamaan siya sa usapin ng food inflation. Diba? Naglataasan yung sibuyas, yung asukal, lalo na yung bigas. At malinaw na siya yung Secretary of Agriculture din. At ang sinabi niya ay may gagawin ako para durugin ang mga cartels, ang mga hoarders, ang mga smugglers. That was the second SONA. So ngayon, mataas pa rin ang food inflation. At yun yung tumatama sa kanyang approval at saka trust ratings. Itong recent surveys, no? Pero, may nagawa ba siya tungkol sa mga cartel, sa mga hoarders, sa mga smugglers? Wala tayong narinig mga nahuli o nakasuhan. So, makikita mo yung gap. At sabi mo nga, ito yung isang weakness niya. Kung talagang tutumbukin niya itong usapin ng food inflation, sana may ma-demonize siya ng mga kontrabida, no? Na binanggit na niya nung second SONA. Ito yung medyo kulang. Kulang din yung usapin ng labor. Dahil yung wages ay sa mga nakaraang survey ay ikalawa na gut level concern ng mga tao. Pero yung hinihingi ng labor na 150 peso minimum wage increase, ang ibinigay lang nila ay 35 pesos. Mga 2-3 itlog lang yun no? So, medyo yun yung mga tumatama sa gut level ng mga tao. Sana meron siyang magawa dyan. Kung hindi, dyan siya hahatulan no? Dyan siya hahatulan. Oo, tama po kayo. It's about the economy, diba? Yan yung quote nga, even in American politics. It's the economy is stupid. Yeah, I was gonna say that. Yeah. Okay, now let's move on to politics now. So Vice President Sara Duterte did not attend. Her father, former President Duterte. But interestingly, even senators,
historically speaking, senators would always attend. And I don't remember, did Vice President Leni Robredo attend Duterte's SONA? Did she She attended. attend? Attend Exactly. siya. Kahit Okay. dire-demonize siya to the max. Dumadalo siya. Ang tingin niya, ito ay obligasyon niya as Vice President. Actually, former President dumadalo rin. Nandun sa ERA, wala si Digong. Nandun si Gloria Macapagal Arroyo. Tapos yung mga senators, wala. So, clearly, ito ay pag-define ng line. Ito ay pag-draw ng line going into the midterm, Karen. No? Tama yung sinasabi mo. Kaya, pero hindi lang ganun kasimple. Dahil sabi ko nga kanina, nilabas yung pulburon video. Nandun pa si Duterte spokesperson, ex-human rights lawyer, Harry Roque. Nasa LA pa siya. No? Bumabanat sa usapin ng pulburon. Wala na nga si Mr. Supranational. No? Hindi niya kasama. Pero nandun siya, bumabanat siya. No? At may mga rally na medyo nilangaw lang dahil wala pang 200 yung sumama. Doon sa Maysug rally sa Liwasang Bonifacio. So, dagdag yan. Pero yung ikatlo na very compelling, medyo bitter si Vice President Sara Duterte. Bilanggit pa niya na kahit manood, hindi niya gagawin. Di ba? Sabi niya. So, medyo sharp at saka bitter yung kanyang statement. Ni panonoorin, hindi ko gagawin. Ang problema, ginamit pa niya yung patay as an excuse para hindi siya manood. But what about also labeling herself as the designated survivor? What did that exactly mean? I mean, we're all familiar with the series and how it is in the United States that there is a designated survivor. But what was that all about in the Philippine context? Medyo nakakatawa nga yun dahil sabi niya, it is a non-joke and a non-bomb threat. We missed the point. No? So, medyo ang problema na sa atin, we missed the point daw. Pero malinaw naman, may context yung kanyang statement. Dahil this past year, ay lahat ng threats binato ng kanyang pamilya at kanyang allies kay President Bongbong Marcos. So clearly, nagkakaroon ng meaning, pregnant with meaning yung kanyang statement dahil may context eh. Pag sinabi mo ikaw ay designated survivor, kahit walang ganong provision sa ating batas, ay ang message mo ay you are a threat. You are a threat. And you are prepared to take over, no? Sa presidente dahil nga sa context. It's all about context eh. Kung may threat kayo ng sedition, ng coup, mutiny, as we have seen this past few months, then yung kanyang designated survivor is clearly a threat. Not just a joke, but a threat. Okay. My last question is at the end, you talked about the threat. Frankly speaking, is it Vice President Duterte really the biggest threat to the presidency? At the end of the day, when you look at the numbers, there is not one that comes close to her who has that kind of ambition, right? Or the Duterte ambition. Because Rafi Tulfo may be rating high, but some have said he's not as ambitious to run for president. So at the end of the day, isn't she really the front runner at this point? Well, yes and no, Karen. No? Ang habol naman ng mga Duterte is to survive the midterms. Wala naman silang illusion na manalo eh. Gusto nila to survive. Dahil ang tingin nila, kung si Sara pa rin ang frontliner, then eventually yung mga umalis sa kanila ay babalik. At iiwanan si Bongbong Marcos. No? Kaya yun ang kanilang agenda. Pero hindi yung nabanggit mo na si Rafi Tulfo ay isang possible rival pero hindi siya ambitious, could be. Pero usually naman That's kasi, what some sources have said, but yeah, go on. usually hindi mo naman yan aaminin at this point. Yeah. Mag-i-scale up ka after the midterms. Paano after the midterms, ang agenda na, ang trajectory na is the 2028 presidential election. Kaya mauunawaan ko, nasasabihin niya na hindi ako interesado dyan. Pero pwedeng after the midterms ay magbago yung kanyang posisyon. Yung sinasabi ng iba na wala naman siyang ambisyon, pwede magbago yan. Dahil for now, siya lang yung medyo tumatapat eh in terms of preference at saka ratings kay Sara Duterte. Pero who knows? Baka may sumulpot pa na Black Swan. Paano mahaba pa eh, no? 3 to 4 years pa. Kaya posible yun. Ang mahalaga rito, Karen, ay na hindi na pag-uusapan, sino ba yung backer ng mga Duterte? Dahil clearly kasi sila ay pro-China.
At clearly, yung China ay aggressor sa ating West Philippine Sea. Bubuhusan ba sila ng tulong ng China going into the midterm and the presidential election? So yun yung medyo naiiba dito sa ating kalagayan. Ito yung first time na yung shadow ng great game of the superpowers ay hovering above us. Hovering above us. So, pipili sila ng kanilang Manchurian candidate. At for now, ang malinaw, ito yung mga Duterte. Oo. And lastly, there were talks, right? I mean, you had the vice president saying three of the Dutertes might run, her father and two brothers. And it doesn't seem to be the case at this point. So was that a ploy? Was that distraction? Loose talk? What was it? Ang sabi ko nga dyan, Karen, madness, no? Method in the madness. Ang habol mo dyan ay pag-usapan kayo. Ang habol mo dyan ay ipakita na you are on the offensive. Hindi lang kayo nakasandal sa pader. Hindi lang kayo on the defensive. Ang habol mo dyan, itaob yung lamesa. Itaob yung lamesa, ma-disrupt yung political landscape para kayo ay magmarka. Malinaw naman, hindi tatakbo yung tatlo eh. Baka si Digong tumakbo as mayor. Dahil under threat sila sa Davao. At hindi na pwede si Baste dahil absentee mayor siya eh. Si Pulong will continue running for Congress and possibly si Baste will be running for senator. Kailangan nila ipamprime. Dahil kung makikita mo, Karen, si Baste yung parang nagiging Duterte Digong 2.0. It also diverts attacks from Vice President Sara Duterte nung finload nila si Baste. Who knows? Baka siya nga yung patakbuhin kung siya ay mag-scale up. Dahil si Vice President Sara baka damage goods na eh. After the midterm, no? After the midterm. Dahil maraming ang bakan sa kanya, Why no? so? Why so? Quickly, why so? Well, una, dahil naubos yung hugpong, yung kanyang partido, yung members, naubos yung PDP laban. So yun yung unang damage. Ikalawa, from a high of more than 80%, ngayon ay humahampa siya na 60 up. So ibig sabihin, yung medyo bumababa siya. Kung yan ay magpapatuloy after the midterms, kung halimbawa ma-wipe out sila o mga isa o dalawa lang ang manalo, then dagdag yan na banat sa kanya. At ikatlo, kung merong susulpot na alternative like Raffy Tulfo or someone else. No? So, tatamaan siya. Kaya hindi fix yung pagiging leader niya ng PAC going into the 2028 presidential election. Yan ay moving parts. Gumagalaw yan. At for now, ay medyo pababa yung kanyang galaw. On that note, I want to thank you for joining me today once again. Political analyst Ronald Llamas. Thank you, sir. Maraming salamat din, Karen. To address the international community. Dahil marami kasing ano dito mga kaibigan. Ang sabi, anong patungkol sa China, nabanggit din ni Llamas mga kaibigan, no? Sa panahon ni Duterte, wala namang nasaktan dyan sa West Philippine Sea na yan eh. No? Wala namang gulo dyan sa West Philippine Sea mga kaibigan. Na-handle na ano yan, President Duterte ng peaceful, no? Walang nangyaring harassment diyan sa West Philippine Sea. Wala tayong mga sundalong nasaktan, wala tayong yung ating mga mangingisda nakapangisda diyan ng maayos. Kumbaga, nakipaglaro si dumidiskarte si former President Duterte diyan sa sa mga Chinese na yan. Hindi katulad ngayon, parang nag-treat na tayo ng mga kababayan, digmaan. Parang nahihila na tayo sa digmaan nga ayaw naman nating lahat na magkaroon ng digmaan. Kasi mahirap 'yan mga kababayan. Hindi pa tayo handa. Wala tayong kakayahan. Oo, may tapang ang ating mga kasundaluhan. Mga Pilipino tayo eh. Likas na palaban talaga tayo eh. Kaya lang, dapat mga kababayan, ang ating leader ilagay sa lugar, no? Titingnan din katulad ni Duterte, tinitingnan niya kung isusugal mo sa isang digmaan ang iyong mga sundalo at mauubos lang kasi kulang sa kagamitan. Wag, diba? Ganun lang naman mga kaibigan. At saka patungkol dito kay Risa Hontiveros mga kaibigan, mayroon akong medyo medyo comment.
Hindi naman siya ano sa pugo mga kababayan, ang ano lang ni Hilary Hontiveros, para siyang attack dog. Si ano na lang naman ang hinahabol niya, si ah, Mayor Alice Goo. 'Di ba mga kaibigan? Yun lang naman ang ano ni para lang din si Kibuloy, 'di ba? Ito si Hontiveros mga kababayan, may ano to siya, may mission to siya sa administrasyon ni PBBM, no? Mayroon siyang rules talaga mga kababayan na ginagampanan. Tingnan niyo ang ginawa nila kay Pastor Apollo Kibuloy, no? Ano natin ito pa mga kababayan ang ano sa atin ngayong administrasyon. Hindi natin maano talaga, masisi ang mga tao na sumisigaw ng hustisya o sa Bisaya pa mga kaibigan, katarungan, no? Katarungan justice para ka sa QOGC. Kasi ito mga kababayan, si Pastor Apollo Kibuloy mga kababayan, hinahunting na, di ba? Hindi pa naman yan siya convicted eh, di ba? Hindi pa convicted si Pastor Apollo Kibuloy pero wanted na. May patong na sa ulo mga kaibigan, 10,000. Samantalang itong isang kongresista mga kaibigan na convicted na sa isang child abuse pero hindi pa nila ano, bakit hindi pa na kinukulong yan? Di ba? Nandoon pa nga sa SONA, nakita ko pa nga nag-attend sa SONA mga kababayan. Oh. Yan ang pagkakaiba ito. Ngayon mga kababayan, sa tingin nyo, di ba? May ano may pagkakaiba. Itong si Pastor Apollo Kibuloy, hindi pa convicted mga kaibigan. Hindi pa ito nahatulan ng korte sa kaso. Yung kaso nga ano nila, pinipilit nila, kasong patay na matagal ng patay mga kaibigan. Dahil nasa kapangyarihan sila, ito si ito ngayong halos hilain na sa lupa si Boying Rimulya mga kababayan, siya ang no, ginising niya, binuhay niya yung kasong matagal ng patay. Parang hindi naman yata makatuwiran mga kababayan. Para bang hindi na nare-respeto yung ano ng judge doon sa korte doon sa Davao City. No? Matagal lang ano 'yan. 'Di ba? Na-dismiss na yung kaso na 'yan kasi wala naman kasing ebidensya Nung witness nga sinasabing ano daw siya inaabuso, sexual abuse pero wala mang police report mga kababayan, wala man silang wala silang medical 'di ba? Dapat magpa-medical papatunay nga inaabuso siya o kaya may police report 'yun. Noong panahon mga kababayan, nga nagreklamo sila, wala lahat Basta na lang nagsabi na ganun, inaabuso sila. Di ko malaman kung tinuruan ni Senadora Hontiveros, basta di natin alam kung tinuturuan niya kung ano ang sasabihin para madiin parang ganun lang naman ang mga nila mga kababayan. Tapos yung sa Pogo, sabi nila sa panahon daw ni Duterte yan ang ng Pogo. Sa panahon ni Duterte mga kaibigan, mga kababayan, wala pang illegal sa Pogo lahat nagbabayad ng sa gobyerno nagbabayad ng tax sa gobyerno di ba? Sa panahon ni Duterte makalusot ba kay Duterte yung mga illegal, di ba? Hindi. Mahigpit si Duterte. Yun nga mga Ayala, mga di ba? Yung malalaking mga oligarko, mga kababayan, nasingil, nagbabayad nga sa kuryente. O sa sa BIR. O. Lahat yung mga oligarko, mga kababayan, nagsamantala sa ating di ba? Nasingil Napasira nga yung Mighty Corporation, mga kababayan. Pugo pa kaya? Saka ito ngayon mga kababayan, 2 taon nang nakaupo si BBM. Ang inaano nila yung Pogo, para bang tinitira nila, ini-issue na kay Duterte. Kung illegal man pala, anong ginagawa ng administrasyon? 2 taon na siya. Bakit hindi pa nila pinasara yung Pogo at pinalayas yan dito sa Pilipinas? Bakit hanggang ngayon namamayag? Pag kinukuhaan pa nila, source of income pa nila mga kababayan. Kasi sabi, illegal daw Yung pagka illegal yan mga kababayan, ibig sabihin naglalagayan may protector diyan, no? Sa mga ngayon sa gobyerno, hindi naman yung pwedeng cooperate yan, milyon-milyon ang diyan kung walang protector yan. Ibig sabihin may protector. Kasi kung walang protector, bakit hindi nila pinasara yan? Hindi nila pinalayas dito yan. Tapos ngayon, wala na daw Pogo mga kababayan, pinapalitan lang ng pangalan, di ba? Ito ngayon ang Kaya yan ang
maano diyan sa ating administrasyon mga kababayan. Marami yung nabanggit na ano, parang hindi ko na natandaan yung iba. Di ba? Patungkol doon sa ano, mga kababayan. Sa nawala na daw kay BBM yung unit team, di ba? Nawala na yung unit team. Sino ba ang sumisira sa unit team? Mga Duterte ba, mga kababayan? Paano ba nagsimula nga nagkainitan ang Duterte at saka yung Marcos, mga kababayan? Di ba naalala natin, doon talaga nagsimula yan sa ginagawa ni Martin Romualdez, mga kababayan, at sinusulsulan siya ng yung convicted ngayon nga ano mga kababayan nga hindi pa nakulong, congresswoman. O nakulong na ba o parang hindi pa yata, no? Malaya pa eh. Hindi ko lang sigurado baka mamaya isang araw nakulong na. Basta anong ano mga kababayan na huling ano na alam mo hindi pa nakakulong eh. Di ba? Yung sa ano mga kababayan, yung sa confidential fund ng Vice President sa DepEd, di ba? Hinarang, di ba? Hinarang nila 'yon. Doon nagsimula yung issue, doon nagsimula yung ano mga kababayan. Doon talaga sa confidential fund nga kini-question, ang nag-question mga kababayan, yung mga may mga background sa ano, makakaliwang grupo. Si Risa Hontiveros mga kababayan. Si Franz Castro, yung teacher sa ano mga kababayan, Communist Party List Act, di ba? Yung convicted ngayon mga kababayan, yun ang kumikwestiyon, nagmamalinis, akala mo kung sino eh, di ba? Yun ang ano sa ating gobyerno ngayon mga kababayan, yung mga anay na yan, dapat yan ang inimbestigahan, dapat yan ang pinakulong, di ba? Inapunta sila kay Apollo Kibuloy eh. Samantalang si Apollo Kibuloy, yun ang talagang nagsikap din parang napapagsak yung grupo na yan mga kababayan. Ngayon, mga legal front nila gumawa ng paraan para talagang matigilan yung atake ni Apollo Kibuloy doon sa mga CPP-NPA mga kababayan. Ginamit niya ngayon yung kapangyarihan nila mga kababayan. Talagang sinisira nila ang ano ng gobyerno mga kababayan. Nasa loob sila ng kongreso eh, mga legal front sila eh. Ito si Tambaloslos, nakipagsabuatan dito sa ating mga congressman, mga kababayan, pati na ang Senado. Hindi ko maintindihan, hindi natin maintindihan. May mga general dyan mga kababayan, bakit hindi nila o kaya nagbibingi-bingian na lang sila dahil sa pira mga kababayan? Diba? O nakikiisa na lang sila sa administrasyon ngayon. Panahon ni Duterte, mga kababayan, alala natin, maraming kritiko, maraming kumakalaban kahit maganda ginawa ni Duterte mga kababayan, maraming kumakalaban. Sa Senado, ilan yung kumakalaban ni Duterte? Dami. Sa Kongreso, mukhang hindi gano'n sa Kongreso mga kababayan, hindi tulad ngayon, no? Pero open lang si Duterte, wala siyang pakialam. Pero bakit ngayon si Duterte may ginagawa, marami siyang nagawa. Marami siyang ginawa nung panahon niya. Marami na bago talaga ang Pilipinas mga kababayan panahon ni Duterte. Pero maraming kumakalaban sa kanya. Ngayon, itong ating administrasyon ngayon mga kababayan, walang nagawa, walang naramdaman nga serbisyo ang mga Pilipino, pero sumusang-ayon lahat ng Senado, lalong-lalo na ang Kongreso mga kababayan. Nakikisimpatiya. Nakikisimpatiya sila sa mga mahirap kasi magsabi mga kababayan na ano eh. Mas hirap magsabi na corrupt, di ba? Kumpara sa Duterte mga kababayan. Sa Duterte, ang daming problema nga ano sa bayan, pero talagang inayos. Pagsingil ng mga oligarko mga kababayan na hindi nagbayad ng tamang tax. Nasingil kay ni Duterte yun. Yung mga infrastructure mga kababayan, di ba? Yung sa blueprint ni dating Marcos. Pinagpatuloy ni Duterte mga kababayan. Kaya lang ito ngayon ang mukhang hindi naman nagawa ni presidente ngayon mga kababayan. Pero marami siyang sinasabi. Katulad ng 5,500 nga flood control mga kabayan, flood control project na tapos na daw. Excuse lang.
Kung makakilala muna ko mga kababayan. yung red horse ko nasa baba. Kaya ano mga kababayan, kanina yung may binanggit pa si patungkol naman doon sa nabanggit pa nga yun mga kababayan yung sa pag-criticize ng mga breakdown ng mga Duterte sa ating administrasyon. At saka yung mga kababayan, natatawa ako doon sa doon masabing sinungaling si Llamas mga kababayan doon sa sinasabi niyang maisugraling ang nilalangaw, wala pa daw 200. Anong wala pa 200? Nandoon ako noong 20 mga kababayan, sa 20 doon sa Liwasang Bonifacio. Maraming tao mga kababayan. Nung umalis nga ako, kasi nakabike lang ako, biker adventure kasi tayo mga kababayan. Pauwing Bulacan, nakabike lang. Wala akong dalang ilaw. Kaya pagdating ng hapon mga kababayan, sumibat na ako. Naglobat na rin kasi cellphone ko. Ang daming tao, nagdadatingan ng mga tao. Bago ako umalis mga kababayan, siksikan na yung mga tao. Ang daming tao. Itong mga sinasabi nito, kaya nga ako mga kababayan, pinaparinig ko sa inyo itong sinasabi niya. Kasi isang political analyst daw ito mga kababayan. Kaya lang, may hindi ako mga kababayan, hindi ako magaling na hindi ako marunong na, wala akong ideya mga kababayan, paano maging political vlogger, no? Wala akong ideya niyan. Kumbaga nakikisaw-saw, nakikiano lang ako sa mga mga pangyayari mga kababayan. Yung nakikita na obserbahan lang natin. Yung pagbablog mga kababayan, wala pa akong ideya nito. Kumbaga, naglakas loob lang ako mga kababayan nga ipaparinig yung mga hinanaing yung hindi ko rin nararamdaman kasi serbisyo nating gobyerno mga kababayan. Iba yung sinasabi, iba yung aksyon nila. Marami silang sinasabi pero wala naman silang nagawa. Marami nakakatawa mga kababayan yung sa sinasabi ni Llamas. Diba patungkol yung sa sinasabi niyang wala daw saan daw kukuha ng suporta ang mga Duterte pag sila ang sa 2028, di ba? Sabi yon sa China sila kukuha, suportahan ba sila ng China? Bibigyan ba sila ng China ng sa kandidaturan nila? Parang nakalimutan ni Llamas mga kababayan. Nung kumandidato si Rodrigo Duterte pagka-presidente mga kababayan, ni barangay captain wala siya, di ba? Wala siyang mayor mga kababayan. Tandaan ni Llamas yun. Wala siya lahat. Ang tanging sumusuporta lang sa kanya mga kababayan, mga Pilipino, taong bayan. Kaya natatawa mga kanina sa sinasabi niya mga kababayan, na nakita ko lang kasi yung video nila. Na-interest ako. Katulad nung sinasabi niya patungkol kasara mga kababayan. Diba? Hindi ang partido naman ang partido talaga nakapagpapanalo sa mga kababayan sa isang kandidato. Kung hindi, ang mga botante, ang taong bayan, mga Pilipino, hindi na kailangan ng isang politiko mga kababayan ng pinanser para sa kumandidato. Kung siya'y matino, kung siya'y mabuting politiko mga kababayan, kung siya'y katulad ni Duterte, hindi na kailangan pinanser. Kasi mga Pilipino man ang magpapanalo, mga taong bayan, mga kababayan, ang magluklok sa kanila, hindi yung hindi yung isang mayamang sino man yung magsusuporta sa kanya, hindi na kailangan nga magbabayad sa mga Duterte, mga kababayan. Kahit yun si Sara, ang sabi niya na tagilid na daw itong midterm election, parang survival na lang daw sa mga Duterte. Anong survival sinasabi niya? Diba? Nag-iiyakan na nga sila nung sinasabi ni Sara Duterte nga kakandidato sa Senado yung 3 Duterte, yung mag-ama. Nag-iiyakan na lalong-lalo sa Kongreso mga kababayan, nag-iiyakan sila. Tapos sasabihin ni Llamas nga kaya titingnan lang natin mga kababayan sa midterm election. Swipe out daw yung mga partido nila mga kababayan. Mangyari lang yan mga kababayan kung hindi talaga maayos itong sa Comelec.
Diba? Kasi yung smart magic, mga kababayan, andyan pa eh. Andyan pa talaga yung ano na smart magic. Lalong-lalo na andyan yung si Bakikang, mga kababayan. Yan talaga, yung pagmanipula, yun na lang naman ang pag-asa nila eh. Pero kung yung sabihin ano, yung boto ng mga Pilipino, malabo sa kanila yun. Kahit anong gagawin ng propaganda, hindi pa rin nila mabubuwal ang Duterte. Kahit patungo doon sa ano sa national election sa ano mga kababayan sa 2028. Malabo sila diyan. Kaya lang naman ano si BBM talaga kaya lang naman naging presidente dahil sa Uniteam. Tapos isisisi pa nila sa mga Duterte yung pagkasira ang Uniteam. Sila ang sumira sa Uniteam mga kababayan, hindi ang mga Duterte. Kasi ang mga Duterte hindi naman traidor eh. Sino ba ang nag-traidor? Diba? Sino ba yung walang utang na loob? Mga Duterte ba yun? Saan ba nagkaroon ng utang na loob ang mga Duterte sa Marcos mga kababayan? May maalala ba tayo nagkaroon ng utang na loob ang mga Duterte sa Marcos? Diba? Alam naman natin lahat mga kababayan, yung mga Marcos na yan, sirang-sira na yan dahil doon sa nangyari noong pagka, kay Marcos Sr. Ngayon, nakabalik sa pwesto dahil sa mga Duterte, dahil nagamit nila si Sara upang manalo si Bongbong mga kababayan. Nung na-presidente na si Bongbong, lumabas ang tunay na kulay ng mga Marcos mga kababayan. Ang Marcos ay Marcos talaga. Kaya dapat mga kababayan, hindi na maulit ang Marcos mga kababayan sa mataas na posisyon sa ating gobyerno. Walang mangyayari sa inang bayan pagka Marcos pa rin ang makaupo mga kababayan. Diba? Marami siyang mga kababayan, wala rin naman talagang nararamdaman nga serbisyo ang mga Pilipino. Sa yung sinasabi nila nga ng mga kababayan, urban poor, ginamit na ng maisugrali ang urban poor mga kababayan. Ang urban poor mga kababayan, lalo na yung mga walang tahanan mga kababayan, di ba may pinangako si BBM na mga housing para sa mga walang tahanan ng mga Pilipino mga kababayan. Ano nangyari ba? Nakatira. May mga pabahay na may mga pabahay na nakatayo mga kababayan, pero may bayad. Yung mga taga-urban poor mga kababayan, ang nangyari sa kanila yung doon sa sa pabahay ni PBBM mga kababayan, ano lang sila doon, diskriminasyon ang inabot nila mga kababayan. Kasi ang sabi daw, hindi sila pwede doon sa pabahay kasi wala silang pambayad, wala silang GSIS, wala silang SSS. Paano magkaroon ng pag-ibig at saka SSS mga kababayan? Paano sa magkaroon yan? Mga ngalakal nga lang, namumulot ng basura at walang masilungan. Diba? Umaasa sila nga may pabahay nga ang gobyerno kay PBBM. Katulad ba sana sa ginawa ni mga kababayan ni PRRD doon sa Tacloban City. Di ba? Ngayon mga kababayan, kung hindi kayo kumbinsido, kung sino man sa inyo ang makapagtanong sa taga Tacloban City mga kababayan, yung nabigyan ni PRRD na paggawa. Pero although ano naman yung mga kababayan, panahon ni Aquino, inumpisahan na yun, ngayon nga lang, di natapos, di natirahan mga kababayan. Nung pagpasok ni Duterte, inayos mga kababayan, pinagawa, kinumpleto kasi may yung kay Aquino dati, walang palikuran, may mga bahay, walang palikuran, mga kukulakber, nabubulok na. Pinagawa ni Duterte mga kababayan. 15,000 units yata yun mga kababayan, 15,000 units. Naibigay libre, ni piso daw, wala silang binayaran, nakuha ng titulo. Nasa kanila na titulo mga kababayan sa bahay. Nasa kanila na ang titulo sa mga bahay mga kababayan, ni piso, wala silang binayaran. Dapat ganun, akala natin ay ganun ang gagawin ni PBBM. Hindi naman pala mga kababayan, sa mga pabahay na ang nakatira taga barangay, mga empleyado ng munisipyo. May mga bahay naman yung mga yun mga kababayan, pero sila lang ang mga ano lang din ang nakakuha. Pero yung talagang dapat tulungan ng mga nakatira sa gilid-gilid, wala mga kababayan. Dapat yun ang matulungan diba? Para mabawasan naman yung kalat sa yung mga natutulog sa bangkita mga kababayan nga
pangit tignan, lalong-lalo na pag may mga ibang lahi nga mapunta sa ating lugar. Pag nadadaanan, ganito pala sistema ng Pilipinas. Ang daming kakalat-kalat ng mga tao, may mga nasa karito natutulog sa ilalim ng tulay. Sa gilid ng mga building. Di ba? Ang pangit tingnan. Dapat 'yun ang priority sa ating gobyerno, pero hindi. Tapos sasabihin nila nga daw 'yon, banta sa ng presidente yung sa Mais Ugrale, parang sisirain yung administrasyon ng PBBM. Hindi 'yon, mga kababayan. Ang Mais Ugrale, pinaalala lang kay PBBM yung mga pinangako niya, yung serbisyo nga dapat niyang gagampanan sa mga Pilipino. Yun lang naman ang mga sinisigaw eh. Kaya lang, mga kababayan, hanggang ngayon, ito tulad ng di ba? Sinasabi niyang ito na lang, mga kababayan, yung kasasabi niya 5,500 nga flood control, mga kababayan, nga tapos na daw, operational na. Nasaan yun, mga kababayan? Siya nga, hindi niya maituro kung saan niya nilagay yung 5,000. Ang dami yun, mga kababayan. 5,500. Kahit 50 lang siguro, wala siyang maituro. 50 na lang, wag na lang yung 5,450. Yung 50 na lang hanapin natin kung saan na ilagay yun. Kasi dapat yun, Metro Manila muna ilagay. Yung 50 na lang, mga kababayan, kung mayroon ba siyang maituro. Diba, wala. Pati kalikasan, mga kababayan, siningil siya. Di ba? Tapos ng 2 araw yata mula sa bagyo, nag-ikot siya, mga kababayan. Nag-ikot siya, sakay ng truck. Kakaway-kaway sa mga taong nabiktima sa baha. Hindi ba siya nahiya noon? Di ba? Nasaan yung flood control nga sinasabi niya? Nakikita niya yung mga baha, mga kababayan, kasi nandoon siya, umikot siya eh. Sumakay siya ng 6x, mga kababayan. Yung 5,000 o 50 na lang, mga kababayan, itawad na lang yung 5,450. 50 flood control na lang kung saan niya nilalagay yan. Kaya, mga kababayan, doon hindi natin masisi ang Vice President, mga kababayan, na hindi na mag-attend sa sunan niya. Kasi wala namang ibang maririnig eh. Yung mga sinasabi, puro pambubudol. Di ba? Katunayan niya, mga kababayan, yung 5,500 nga. Marami pa siyang magagandang sinasabi, accomplishment. Pero walang nakikita ang mga taong bayan. Siguro, hindi nakatiis dahil hindi hindi matik ng Vice President, hindi siya nag-attend. Di ba? At saka, sino pa namang ganahan mag-attend? Ang tinatrato nila sa Vice President, parang wala silang respeto eh. Di ba? Ano bang trato nila sa Vice President? Mga kababayan. Kung ikaw naman, gaganyanin ka sa mga mo, yung pagtrato sa'yo, para bang parang walang respeto. Parang hindi ka kasali sa, nag-resign na sa kabinete ni BBM. Pero, Vice President pa rin yan sa Pilipinas, mga kababayan. Yun pa rin ang pangalawa sa pinakamataas na posisyon. Dapat igalang ng mga congressman yan. Pero ang mga congressman, ang mga senador, pag umasta, akala mo mas sila kaysa Vice President. Mas ahead sila. Yung respeto na lang, mga kababayan, mas high ranking sa iyo yung mas mataas ang posisyon yan sa inyo. Lalo na yung mga congressman natin ang babastos, lalo na yung si Tambaloslos, yung si Franz Castro, bakit hindi pa kinulong yan? Di ba, mga kababayan, yun ang punto. Tapos yung sa designated survivor, mga kababayan, iiyakan sila, di ba? Iiyakan sila, natatakot talaga sila. Di ba? Kasi para bang naghanda daw si BP Sara. Ibig sabihin, naghanda parang pumalit sa pwesto. Yun ang sigaw ng mga taong bayan, mga kababayan eh. Gumagawa lang sila, ayaw lang nilang marinig eh. Yun ang sigaw ng mga taong bayan. Pinababa na si PBBM sa pwesto at gusto na. Siyempre, pag naipababa si BBM sa pwesto, mga kababayan, Vice President ang titik over. Alam nga naman ang congressman ang ng Baloslos, di ba? Nga pag wala ang Vice President, andyan pa naman yung Senate President, mga kababayan, bago ang
Kasi yung mga tao, mga kababayan, tingnan nyo nung Sona, mga kababayan, mas marami pa ang nanonood doon sa Pulboronic video kaysa sa Sona. Yung sa Cebu, mga kababayan, nag-live sila, nakakahiya, di ba? Nakakatawa, nakakaawa sila. Oh. Di ba? Kahit tingnan nyo sa video, mga kababayan, yung mga upuan walang umuupo. Ang mga tao di pinapansin yung Sona ng presidente sa salita doon sa TV. Ang mga tao, mga kababayan, dumadaan-daan lang. Walang respeto sa presidente natin ngayon ang mga Pilipino dahil dismayado na ang ating mga kababayan sa presidente. Ganon yung katotohanan, mga kababayan. Pinapaganda lang ni Llamas, mga kababayan. Naghanap lang siyang maididiin. Mga Duterte na naman ang inanuhan niya. Pero hindi na niya mabago talaga yung simpatiya ng mga taong bayan. Simpatiya nga, sumusuporta sa mga Duterte. Kasi Duterte lang naman talaga ang nakitaan ng magandang serbisyo. Yung sinasabi ng under threat sa Davao City. So, sinasabi pa niya sa si Mayor Basti Duterte, absente. Paano naging absente? Paano niya nasabing absente? Diba, mga kababayan? Isa pa rin yung kawalaan ng respeto. Kaya, kung ikaw naman ang Vice President, gaganahan ka bang aatin sa zona ng presidente nga yung bayan mo mismo, yung syudad mo, nga doon pinanggalingan mo, mga kababayan, anong ginawa nila? Binaboy nila eh, di ba? Respeto na lang sana sa Vice President, di ba? Ang tahimik kasi ginugulo nila, mga kababayan, ang Davao City. Hanggang ngayon, nandoon bang marami pang pulis, di ba? Ginagawang police visibility ang KOGC, mga kababayan. Oh. Tapos sasabihin pa ni Llamas na tapos yung Pulboronic video daw, wala naman daw ang impact sa mga tao yon, hindi naman daw sa napansin daw yun ng mga tao. Sabi niya, kung hindi lang daw yun pinatulan ng dalawang official ni PBBM, hindi daw yan yun ang ibig sabihin niya eh. Mayroon na naman daw pero konti lang ng konti. Ang nanonood sa Sona 500,000 ang nanood, samantalang ang views ng Pulboronic video, mga kababayan, nung nakaraan ayun ngayon, hindi ko nasilip ngayon, 8.3 million, mga kababayan. 8.3 million ang nanood sa Pulboronic video kaysa Sona ng presidente. Kasi ang Sona ng presidente, mga kababayan, wala naman. Pambubudo lang naman eh. Sawa na ang mga Pilipinos, pambubudo lang ating presidente, mga kababayan. Ni isa sa pangako niya, walang natupad. Yung sa pabahay na lang, di ba? Tapos sasabihin nila, ginamit ang urban poor doon sa yun ang hinanakit ng mga urban poor, mga kababayan, yung pabahay na yung wala silang nakuha. Panahon ni Duterte, mga kababayan, tandaan natin, yung PNP dito sa PNP housing, mga kababayan, dito sa Pandi, Bulacan, para yun sa mga pulis. Nung pagkatapos, nung maipako, yung huling pako, sabi nila, mga kababayan, yung huling pako ng karpentero, tapos na yung bahay, lusob agad yung kadamay, mga kababayan. Yung isang grupo nga produkto rin ng mga makakaliwang grupo, mga kababayan. Parang KMU din, no? Oh. Di ba? Sugod sila agad. Take over nila. Si presidente ang noon, si Duterte. Anong ginawa ni Duterte, mga kababayan? Di ba? Anong ginawa? Gumawa ng paraan. Sabi lang sa mga pulis, relax lang kayo tambay lang kayo. Kasi yun sila, mga walang bahay, makipagpatayan na lang yan. Hindi na natin yan basta-basta mapaalis. Kung pupisahin yan, gagamitan ng kamay nga bakal, papaalisin talaga yan. Pagkagati, ganyang problema, mga kababayan, kung hindi sa droga. Umiiral yung kabaitan ni Duterte, mga kababayan. Naiintindihan niya kasi walang bahay din yung mga yon. Yung mga kadamay, nagkaroon sila ng bahay sa yung PNP housing, mga kababayan, sa Pandi, Bulacan. Kung panahon niyan, ito ngayon ni BBM, mga kababayan, huli lahat yun. Kakalad ka rin ng mga SAP yun. Di ba? Yung katulad sa ginagawa nila sa KOGC, mga kababayan, siguradong yan ang sasapitin ng mga na yan. Kadamay na yan. Kung panahon ni BBM, yan ang ginawa nila. Sasapitin nila yung sinasapit ng ng KOGC. Pero si Duterte, mga kababayan, hindi. Di ba? Talaga nagkaroon sila ng bahay. Hindi yan sa kanila.
pirsahan ano mga kababayan, kaya lang ang ating presidente may ano may isip Ang ginawa niya, okay, relax lang. Sinabi niya sa mga PNP nga ano doon mga kababayan, na naka-award na dapat dun sa mga unit na yon. Okay, relax lang kayo. Magpapagawa na lang ng ibang bahay para sa inyo. Ayun ang ano, di ba? Peaceful. Peaceful mga kababayan, pero kagagawa din niya ng mga kadamay mga kababayan. Kumbaga, ano sila. Ganun lang ginawa sa mga makakaliwang grupo mga kababayan. Ganun yun sila Haras yun sila pagka umatake mga kababayan. Makakapal ang mga mukha yung mga yan. Pero, pinagbigyan ng presidente kasi mga Pilipino pa rin yan. Mga walang bahay din yan mga kababayan, kaya ganyan. O di ba? Ang problema, malaking problema yun. Pero nasolusyonan, naresolba ng presidente. Kung si BBM kayo mga kababayan, mangyari kayang ganon? Hindi lang ano. Kaya nga lang ako na-interest dito sa video na panood ko mga kababayan kasi iba naman yung nasabi kasi niya Katulad nung ano daw nga wala pang 200. Natatawa nga ako mga kababayan, na-interest talaga ako dito mga kababayan. Ulitin ko mga kababayan, wala akong ideya kung paano mag-vlog. No? Wala nga akong viewers Wala pa rin akong subscriber mga kababayan. Kasi boring yung vlog ko mga kababayan. Wala pa talaga akong ideya. Pero may mga ilang video na rin akong i-upload. Ngayon nga lang mga kababayan. Walang mga kabuhay-buhay. Kasi di pa naman ako makapag-live. Di pa ako nabigyan. Di pa ako pinayagang mag-live. Nung mga kababayan, sinubukan ko mag-live. Hiningian ako ng 50 subscriber ba yung ng YouTube bago ako mabigyan ng live streaming mga kababayan. Kaya upload ako ng mga video mga kababayan. Pinaparating ko lang din, pinapakita ko lang din nga yung nararamdaman ko yung bang diskontento din ako mga kababayan tulad sa ibang din kababayan. Diskontento rin sa pamamalakad ng ating gobyerno. Tulad nung sa ayuda mga kababayan. Ang maisugrali mga kababayan, ang pati yung Office of Vice of the President. Nagpasan-pasaan na yung mga empleyado ng Office of the Vice President mga kababayan sa mga karton-karton nga relief goods. Ang DSWD nag-meeting pa paano ipaabot sa yung mga nila. Ganun naman talaga yung DSWD mga kababayan. Mula pa sinong mga administrasyon na lipas. Napakabagal talaga ng yung DSWD. Lalong-lalo na yung sa Yolanda mga kababayan. Diba? Yung mga ibang lahi mga kababayan, nakarating na ang nila relief goods pero sa Pilipinas wala pa. Porque kasi hindi daw makapasok yung dahil di madaanan ng kalsada. Wala siyang ginawang paraan. Basta pagdating sa mga ganyan mga kababayan, hindi makunat yung ng ating mga responde ng ating gobyerno. Ang mga ibang lahi mga kababayan, helicopter hinuhulog na lang yung supply kasi di makadaan sa lupa yung mga sasakyan para makarating. Helicopter, hinuhulog na lang yung mga Ang katuwiran dito sa ating mga DSWD, makaagawan daw mga tao kasi gusto nila lista-lista mga kababayan, sulat pangalan kung sino nakakuha. Pagka-ayuda, bibigay, di ba yung mga kababayan? Ito ngayon, yung ito sa Bagyo ngayon. Nagbigay ng ayuda mga kababayan. Davao City, mga kababayan Relief goods, Davao City. Walang pangalan ng wala kayong makikita mga kababayan ng pangalan ng pangalan na Duterte. Hindi katulad sa tag 2 kilong bigas nga Romualdez rice, di ba mga kababayan? Ito yan isang lang. Isang sampal lang yan sa ating mga politiko ngayon, itong sa administrasyon ngayon. Di ba? Ilang truck yung tumatakbo mga kababayan, galing Davao City. Kaninong bigas yun? Kaninong suporta yun? Davao City lang nakalagay Relief goods from Davao City. Hindi na sinasabing from Mayor Basti Duterte. Wala sinasabing ganun. Wala sinasabing from Congressman Duterte. Wala sinasabing from Vice President Duterte. Wala. From Davao City lang. Hindi tulad nung pinamimigay ni Tambaloslos na Romualdez rice. Sampal kay yun mga kababayan, kay speaker.
yung ginawa ng Davao. Di ba ilang truck yun? Huwag niyo sabihin hindi niya nakikita yung mga truck ng mga relief goods, mga tumatakbo galing Davao. Ganon yung Davao mga kababayan, yung mga Duterte. Yung sa Yolanda nga, di ba? Sinong unang nakarating ng relief goods sa Yolanda nung bagyo ng Yolanda? Nung nagsuffer ang Davao, Tacloban City. Kinabukasan nandoon agad yung relief goods, mga pagkain nga padala ng sila mismo si Duterte. Mayor pa si Duterte ng mga kababayan. Mayor ng Davao yun. Nakarating ng Tacloban City para mamigay ng relief goods. Ganun yun mga kababayan. Ang daming mayor sa Pilipinas, pero ang mayor ng Davao City, Duterte mga kababayan, unang nakarating doon sa Hindi na niya ginsakupan yun kasi Tacloban na yun eh. Tacloban City yun eh. Oh. Ganon yung mga Duterte. Tapos sisirain nyo, hindi nyo kayang pantayan. Hindi nyo kayang sirain. Kaya sasabihin, sinong magbibigay sa kanila ng financial. Hindi lang mabanggit ng financial. Ang China ba daw? Hindi na ho yung kailangan. Kasi ang susuporta sa mga Duterte ay ang mga Pilipino. At saka hindi, mga kababayan, tandaan nyo, hindi ang partido ang makapagpanalo sa isang presidente. Hindi partido. Ilang opisyal lang yung partido eh. Ang mga botante, mga kababayan. Ang sambayan ng Pilipino. Huwag na sabihin hindi nila alam yun. Kaya lang, gumagawa lang sila ng mga kababayan. Parang minamain kondisyon na rin nila ang mga tao habang malayo pang eleksyon. Pero ang mga tao di na madala sa ganyan, mga kababayan. Kasi sa mga Duterte lang talaga makita, mararamdaman ng mga tao ang serbisyo. Ang isang tunay nga serbisyo mga kababayan. Sa mga Duterte lang makikita. Kahit ipalagay mo sa mga mayor na lang, sa mga lokal tingnan mo, ikumpara mo ang serbisyo ni Mayor Duterte, Baste Duterte. Kauna-unahang, kaisa-isahang mayor nga nagdeklara ng war on drugs. Na kini-question pa ngayon mga kababayan. Ito pa, isa makalimutan, di ba? Ang sabi ni Liamas, di ba? Sa itong administrasyon daw, na naman daw, na-solve naman daw na wala bang nasaktan o walang namatay sa mga iba yung pagka-termino nila. Pero yun ang ibig sabihin. Yun daw ay isang mensahe. Ubaga isang doon sa judgment doon sa previous nga administrasyon, di ba? Nga pinapatay nga walang due process. Paano naging walang due process mga kababayan? Legit operation yung may nangamatay, may napapatay ng police. O, di ba? Hindi tulad ngayon, mga kababayan, sabi, walang kumusyon nga. Wala naman silang accomplishment ngayon. Ang droga ngayon, mga kababayan, nagbabalikan. Ang krimen ngayon, nagbabalikan na naman sa Pilipinas. Dati, panahon ni Duterte, wala yun. Nawala na yun. Pero ngayon, mga kababayan, mahal ang bigas, mura ang droga. Bumaba na presyo ng droga, mga kababayan. Yan nga sabi nila. Sa bagong Pilipinas, mahal ang bigas, mura ang droga. O, diba? Ganon yun eh. Kasi pag may issue nga pulburonik ang ating Pangulo, mga kababayan, natural, alangan na maggalit siya sa yun ang buhay niya eh. Di ba? Kaya walang namamatay, walang nasasaktan ngayon sa mga poser, sa mga drug addict kasi ganun din. Di ba? Parang sa kanta ni Max Urban. Yung nagkasakit ng tulo, di ba? Nga sabi ng doktor, nga pati si doktor ganun din pala ang sakit. Parang ganun din. Hindi napapatayan yung addict ngayon mga kababayan, hindi napapatayan yung poser kasi si presidente ganun din daw. Kasi may pulboronic video mga kababayan nga hindi pa nila sinasagot eh. Ang sinasagot lang, iba lang ang sinasabi ni Abalos eh. Iba daw ang tainga mga kababayan. Ang tainga daw magkaiba. Niluloko naman ni Abalos yung mga tao. Mapapaniwala ba niya mga tao sa ganun-ganun lang? Pati si mga kababayan, pati si Gibo Tidoro. Dati si Gibo Tidoro, mataas pa ang respeto ko, tingin ko sa kanya. Di ba, umano rin dati ng presidente yan eh. Binuto ko pa yan noong araw, panahon lang ni Pinoy eh. Kaya lang hindi nananalo. Pero sa ngayon, wala. Parang nawala sa si Gibo Tidoro mga kababayan, na iba rin siya eh.
Kaya nga sabi nila, pag bangag yung Pangulo, bangag din yung mga mga taga-sunod. Pati nga sa mga vlogger nila, para mga bangag din. Daw ha, pasensya na yung mga vlogger na hindi ko naman Daw lang naririnig ko lang sa mga sa mga napapanood kong mga video sa mga, marami kasing vlogger ngayon, yung iba nag-aaway-away na nagbabatuhan na ng isyu mga kababayan. Kaya dito lang tayo sa yung nangyayari sa paligid. At maraming salamat mga kababayan sa panonood. Sa bagay, 5 lang naman itong viewers ko. Talaga mga kababayan, yung taga-subaybay na aking vlog mga kababayan, ilan lang naman. Maswerte na ako kung maka 20 views ko. Maka 20 views ako mga kababayan. 5, 10, ganyan lang naman ang views ko mga kababayan. At maraming salamat pala sa sa mga nakapanood sa aking video. At baka pwede kung mayroong bagong nakapanood napadaan sa sa pamunting channel ko, naman mga kaibigan, pakipindot na naman sa subscribe ko. Isama mo na rin yung notification bell mga kaibigan para makaabot sa iyo ang mga may-upload ko pang video. Maraming salamat sa inyong lahat at magandang gabi mga kababayan.